Libre lang ang mangarap, kaya naman nilubos-lubos na yon ng dalagang si Belen. Nangangarap siya na darating ang panahon na aayon sa kanila ang ikot ng mundo. Makakamit lang yon kapag palaging magiging positibo sa buhay at magpapasalamat sa lahat ng bagay na mayroon sila sa kasalukuyan. Ano ba naman yan, Belen? Sa halip na magtrabaho, nag-aaral ka pa rin. Aasa ka na lang ba sa mga magulang mo? Sumbat ng matandang babae sa dalagang si Belen. Kapag nakagraduate na naman po ako, masusuklian ko ang paghihirap sa akin ni nanay at tatay, tita. Sagot ni Belen, makikita sa kanyang mga mata ang determinasyon at ang pangarap na makapagtapos. Kagagraduate lang na Belen sa kolehiyo bilang isang nursing student. Ngayon naman ay nangangarap siyang makapagtapos sa med school na kapapasok niya lang ngayong taon. Bagamat mahirap sa buhay ang kanilang pamilya, pinilit niya pa rin makapag-aral. Todo suporta naman ang kanyang ama't ina. Ang pinagkakakitaan lang nila ay ang kanilang maliit na karinderya. Ngunit kulang yon sa mga gastusin ni Belen sa paaralan, kaya naman nag-loan sila sa bangko. Ayaw niyang huminto. Ayaw niyang biguin ang kanyang pamilya. Lalaban siya hanggang sa matupad ang kanyang pangarap. Ano bang magagawa ko? Gusto ko lang naman ay guminhawa ang buhay ng mga magulang mo. Buong buhay kasi nila. Trabaho na lang ang kanilang ginagawa. O siya, eto pera, panggastos mo. Wika ng kanyang tiyahin na si Cory, ang panganay na kapatid ng kanyang nanay. Prangka ito magsalita, pero mayroong malasakit sa kanila. Maraming salamat po, Tita Cory. Hindi ko po kayo bibiguin. Magsusumika po ako para mabigyan ko ng marangyang buhay si nanay at tatay. Nagpapasalamat na tinanggap ni Belen ang 5,000 mula sa kanyang tiyahin. O siya, mauna na ako. Hindi ko nahihintay ng nanay at tatay mo. Sabihin mo na lang na dumaan ako rito. Anito bago umalis. Mag-isa lang sa bahay si Belen at naghahanda sa kanyang pagpasok sa eskwela. Habang ang kanyang nanay ay abala sa karinderya at ang tatay niya naman ay nagtatrabaho sa construction. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, halos pera lang ang kanyang problema bukod sa pagod. Ngunit sino ba naman siya para makaramdam ng pagod kung may mas pagod pa kesa sa kanya? Nag-e-excel naman siya sa school dahil sa kanyang angking talino. Summa cum laude siya ng kolehiyo, kaya naman nag-aaral si Belen sa med school bilang scholar. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya nakatakas sa mga bayarin at mga gastusin, lalo na sa mga project. Kapag naging doktor ako, sisiguraduhin kong gagaan ang buhay namin. Bulong ni Belen sa kanyang sarili. Pumasok si Belen sa isang magara at malaking universidad sa kanilang lugar. Marangya at puro mayayaman ang mga estudyante. Nakakaramdam tuloy siya ng inggit habang pinagmamasdan niya ang mga estudyante na mayroong sariling kotse, pati na magagarang pananamit. Naalala niya tuloy nung unang araw niya rito kung saan wala pa siyang puting uniforme. Kaya naman halos madalas at paulit-ulit niyang gamitin ang iilan lang na kasuotan. Guys, nandito ng scholar ng bayan. Tumatawang pangasar sa kanya ng kaklasing si Kelly. Hindi niya talaga alam kung bakit hanggang ngayon ay mayroon pa ring bully. Hindi naman siya elementary, high school, at kahit na college. Ano na? Kailan ka magdadrop? Kaya pa ba ng bulsa ng mga magulang mo? Dagdag pa nito. Hindi yun pinansin ni Belen. Nasanay na siya na palagi siyang kinukutya nito. Si Kelly kasi ay may kaya sa buhay, matalino. Hindi nga lang kasing talino ni Belen. Kaya naman, naiinggit at galit ito sa kanya. Ayaw niyang pumatol dito dahil dinadala niya ang pagiging profesional sa school. Matapos ang magdamag na klase, umuwi si Belen sa kanilang tahanan. O anak, halika na, kumain na tayo. Bungad ng kanyang tatay. Sige po, tay. Sagot niya nang nakangiti. Ang kanyang ina ay abala sa paghahanda ng hapunan. Ipagluluto kita ng paborito mong chicken curry, anak. Tugon ng kanyang ina. Nay, tay, wag na po kayong mag-alala. Magbubunga lahat ng pagod at sakripisyo na ginagawa niyo po sa akin. Litan niya ni Belen habang sila ay kasalukuyang kumakain. May tiwala kami sa'yo, anak. Sagot naman ni Tatay Elmo. Oo nga, anak. Pero ayaw namin na i-pressure ka. Huwag mo munang isipin ang mga bagay na yan. Mag-focus ka lang sa ginagawa mo. Sagot naman ni Nanay Linda. Naniniwala si Belen na magbubunga rin ang kanyang paghihirap sa pag-aaral at ng kanyang mga magulang at pati na rin ng mga kamag-anak na tumutulong sa kanila.
Minalas man sa buhay si Belen ay hindi naman siya minalas sa pamilya na mayroon siya ngayon. Nagpursige siya, nagsumikap, nagtiyaga. Makalipas ang 4 na taon, nakapagtapos si Belen sa medical school. Isa na siyang doktor. Ganap na doktor. Nagbunga na ang lahat ng paghihirap nila ng kanyang pamilya. Siguro matutuwa ang batang si Belen noon dahil nakapagtapos na siya ngayon. Nay, Tay, doktor na po ako. Lumuluhang sabi ni Belen sa kanyang tatay Elmo at nanay Linda matapos ang oath-taking. Congrats anak! Proud na proud kami sa'yo! Naluluhang sambit ni tatay Elmo. Makikita sa mga mata nito ang labis na saya para sa kanya. Inaasahan ko nang mangyayari to anak, pero puno ng sayang damdamin ko ngayon dahil nararanasan ko na. Lumuluhang pagyakap ni nanay Linda kay Belen. Kayo po ang dahilan, Nay. Tay, nang dahil po sa inyo nakapagtapos ako. Kahit alam ko na wala tayong pera, pinilit ko pa rin po sa inyo. Sambit ni Belen sa mga ito. Congrats, Belen. Kahit ilang beses kitang pinagsasabihan ng mga hindi magandang salita, nagtitiwala naman ako sa'yo. Wika naman ni Tita Cory. Maraming salamat din po sa inyo, Tita Cory. Isa po kayo sa tumutulong sa amin. Pasasalamat ni Belen. Hindi na nag-aksaya ng oras si Belen. Naghanap na siya agad ng ospital na mapagtatrabahuhan. Hanggang sa tinanggap ang application niya ng isang sikat na ospital sa Pilipinas. Tapos na siya sa interview, medical, at magsisimula na siya. Nay, Tay, magsisimula na po akong magtrabaho sa Lunes. Natanggap na po ako dun sa ospital na inaplayan ko. Masayang sabi ni Belen. Anak, hindi ba't dun sa St. Louis Medical Hospital? Yun yung isa sa pinakamagandang ospital sa Pilipinas? Tanong ni Elmo habang umuukit sa mukha nito ang pagkagulat. Apo Tay, dun nga po. Sagot ni Belen. Masaya kami para sa iyo anak at doon ka nakapagtrabaho. Sabi naman ni Linda. Mabilis na dumaan ang araw hanggang sa dumating ang Lunes kung saan magsisimula ng magtrabaho si Belen sa ospital. Maagang bumiyahe si Belen papunta sa ospital. Bago mag 8:00 ay nakarating na siya doon. Dumiretso siya sa kanyang opisina. Namangha siya dahil may kalakihan iyon. Komportable siyang umupo. Ilang minuto rin yung nagtagal hanggang bumukas ang pinto at pumasok ang isang pamilyar na babae sa office ni Belen. I never expected to see you here, Belen. Anito, mababa ka sa boses ang inis. Kelly? Nauutal na banggit ni Belen sa pangalan nito. Ang babaeng nambubuli sa kanya noon sa medical school. Ikaw na naman, Belen? Pwede bang tantanan mo na ako? Galit na sabi nito. Ano bang ginagawa ko? Puno ng pagtataka na tanong ni Belen. Sisirain mong reputasyon ko sa ospital na to, Belen. Bibida ka na naman? Ano bang sinasabi mo, Kelly? Nandito ako para magtrabaho. I will tell my dad to fire you, Belen. Hindi ka nababagay dito. Bakit hindi ka magtrabaho sa mga public and government hospital? Doon ka nababagay. Galit na sabi ni Kelly sa kanya. Hindi mo magagawa yun, Kelly. Wala naman akong ginagawang masama o paglabag sa rules ng ospital na to para paalisin mo. Makatarungang sagot niya rito. Ngumisi ang babae. I'm the daughter of the hospital's director, Belen. Huwag mo akong maliitin. Pagmamayabang nito bago umalis. Malalim na bumuntong hininga si Belen. Lahat ng kasiyahan niya ay tila biglang nawala nang malaman na naroon ang babaeng kinaayawan niya. Nakaramdam siya ng kaba at takot na baka nga tanggalin siya sa trabahong iyon. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa si Belen. Tumayo siya at sinuot ang puting uniforme at ang stethoscope sa kanyang leeg at lumabas ng office para magsimulang magtrabaho. Isang linggo nang nagtatrabaho si Belen, ngunit hindi pa rin siya natatanggal sa St. Louis Medical Hospital. Alam niya ring hindi siya basta-basta matatanggal dahil sa hospital's policy. Ngunit kapalit din noon ay hindi siya tinitigilan ni Kelly. Palagi siya nitong pinupuna. Sumusobra ka na, Belen. Hindi mo ba kayang mag-resign at maghanap ka na lang ng ibang hospital? Galit na sigaw ni Kelly sa kanya. Ang aga-aga, naroon na naman ito sa opisina ni Belen. Ano bang ginagawa ko sa iyo, Kelly? Pwede ba tantanan mo na ako? Paano ko naman gagawin yon? Hanggang dito ba naman? Ikaw na lang palagi ang bida, Belen? Ikaw ang magaling. Ikaw ang pinupuri. Ikaw ang nangunguna. May halong inggit na sabi nito. Pero Kelly, nandito lang naman ako para magtrabaho. Mali ang iniisip mo.
paliwanag ni Belen. Hindi mo ako naiintindihan, Belen. And you will never be. Kaya huwag kang makipagkompetensya sa akin. Naiinis na sabi pa nito. Ano bang tingin mo sa pagiging doktor? Laro lang? Buhay ang nakataya dito. Hindi ito kompetisyon, Kelly. Galit na tumayo si Belen at iniwan si Kelly sa kanyang mismong opisina. Hindi niya na nakayanan ang mga pinagsasasabi nito sa kanya dahil gusto lang naman niyang magtrabaho ng maayos. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang babaeng yon, nag-focus na lang si Belen sa kanyang trabaho. Katatapos niya lang kumain ng tanghalian sa cafeteria. Naglakad siya pabalik sa kanyang office, ngunit napatigil sa main door dahil sa nangyayaring eksena roon. Doon niya nakita si Kelly na nakikipagbangayan sa pasyente. Sinabi kong umalis na kayo, 'di ba? Bingi ba kayo? Sigaw ni Kelly. Napansin ni Belen ang dalawang matandang mag-asawa. Ang matandang lalaki ay nakaupo sa wheelchair habang ang matandang babae ang nakikipag-usap. Parang awa nyo na. Tulungan yung asawa ko. Kinakailangan niyang magamot. Pagmamakaawa ng matandang babae. Tulungan? Wala nang libre ngayon. Tignan nyo nga yung gusgusin yung itsura at pananamit. Sa palagay nyo ba kaya nyong bayaran ng hospital bills dito? Litanya ni Kelly na punong-puno ng panghuhusga. Nakaramdam ng awa si Belen sa dalawang matanda. Ngunit natatakot siyang tumulong. Baka ito lang ang maging dahilan upang matanggal siya sa trabaho, lalo pat hinihintay lang ni Kelly na makagawa siya ng dahilan upang matanggal sa ospital na yon. Tulungan nyo na kami. Parang awa nyo na. Kami ang mga magulang ng may-ari ng ospital na ito. Sabi ng matandang babae. Malakas na tumawa ang dalagang si Kelly. Kahit ang iilang doktor at mga nurses ay tumawa dahil sa sinabi ng matandang babae. Kahit ang ibang doktor at nurse walang ginagawa dahil natatakot na baka pagbunto na ng galit ni Kelly na anak ng direktor ng ospital. Pwes, anak rin ako ng direktor. Magsisinungaling ka pa? Sa tingin mo may magulang na katulad nyo ang may-ari ng ospital na to? Natatawang sabi pa ni Kelly. Hindi na nakayanan ni Belen ang mga naririnig. Mabilis siyang lumapit sa nangyayaring eksena. Anong ginagawa mo sa pasyente, Doc Kelly? Gumagawa ka pa ng eksena. Hindi ka ba nahihiya? Matapang na sabi ni Belen kahit kumakabog ang dibdib niya sa sobrang kaba. Pasyente? Bulag ka ba, Doc Belen? Hindi pa nga na-admit. Pasyente na? Tsaka hindi sila magiging pasyente sa ospital na to. Mayabang na sagot nito. Pwede bang bawas-bawasan mo yung masamang ugali mo, Doc Kelly? Hindi ka ba naawa sa kanila? May malubhan nang nakaramdaman yung tao. Tugon naman ni Belen. Alam kong ginagawa ko, Belen. Doktor ako. Mayabang na sabi pa nito. Hindi makapaniwala si Belen sa sinabi nito. Doktor din ako, Kelly. At alam ko na mali itong ginagawa mo. Nasaan ang prinsipyo mo? Yan bang tinuro sa atin nun? Tanong pa ni Belen. Hindi ito nakasagot. Dali-daling lumapit si Belen sa matanda. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo, nanay. Maraming salamat, Doc. Pagpapasalamat ng matandang babae. Huwag mong subukan, Doc Belen. Tingnan natin kung paano mo haharapin ang consequences. Pagbabanta pa ni Kelly sa kanya. Doktor ako, Kelly. Hindi ko maaatim na pabayaan sila. Desididong wika ni Belen. Subukan mo at sisiguraduhin kong matatanggal ka sa trabaho mo, Belen. Kung ang kapalit ng pagtulong ko sa kanila ay ang mawala ng trabaho, then be it. Matapang natura ni Belen at tinulungan ang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Nurse, ilipat natin si tatay sa hospital bed. Kinakailangan niya ng makonfine. Utos ni Belen at tumingin sa mga nurses at doktor na naroon. Ngunit walang gumalaw sa mga ito. Mayroong mga pag-aalinlangan. Natatakot sila na mawala ng trabaho. At ayaw madamay ng mga ito. Naririnig niyo ba ako? Kinakailangan na nating gamutin tong pasyente na to. Muling tugon ni Belen. Ano ba? Doktor ba kayo? Mga nurse ba kayo? Buhay nang nakasalalay dito. Ano ba't nagtatrabaho kayo dito? Hindi ba't para tumulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong? Sunod-sunod na tanong ni Belen sa kanila. Ilang minuto nang biglang may dalawang nurse na naglakas loob. Babae at lalaki. Lumapit ito sa gawin ni Belen at may paninindigan na tumulong sa kanya. Tutulong ako, Doc. Nakangiting tugon ng babaeng nurse. Ako rin, Doc.
Isang karangalan ng makatrabaho ang isang doktor na katulad ninyo. Tugon naman ng lalaking nurse. Napangiti si Belen at muling nagkaroon ng pag-asa. Dinala nila ito sa isang bakanting silid at pinagtulungan na ilipat sa hospital bed upang makahiga ang matandang pasyente. Chinek ni Belen ang vital signs, heartbeat, mata at iba pang kinakailangan. Sa unang kita pa lang nito sa matandang lalaki, alam niyang stroke ang sanhi nito. Inassist naman si Belen ng dalawa niyang kasamang nurse. 2 oras na inasikaso ni Belen ang matandang pasyente bago niya ito iniwang nakahiga sa hospital bed. "Doc, kumusta po ang asawa ko?" Nag-aalalang tanong ng matandang babae. "Sa ngayon, stable na po si tatay. Babalik po ako mamaya para i-check siya ulit." Nakangiting sagot naman ni Belen. Maraming salamat, doktora. Napakabuti niyong tao." Nakangiting pasasalamat ng matanda sa kanya. "Nurse Joanne and Nurse RJ, inaasahan ko kayong bantayan ng kalagayan ng pasyente. Kayo nang bahala sa kanya." Bilin ni Belen sa dalawang nurse. "Huwag po kayo mag-alala, Doktora Belen. Makakaasa po kayo." Sagot ng nurse na si Joanne. Lumabas si Belen at diretso sa kanyang office. Doon, nadatnan niya si Kelly na nakaupo sa kanyang table. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Belen sa babae. "You're fired, Doktora Belen." Nakangisi nitong sabi. "Hindi ka may-ari ng ospital para paalisin ako, Kelly. Doktor ka lang din kagaya ko." Lumawak pa ang ngisi nito. "Look, basahin mo yung letter. Patunay lang yan na tanggal ka na sa trabaho." Anito at hinagi sa gawin ni Belen ang isang sulat. Kinuhay ni Belen at binasa. Unti-unting tumulo ang kanyang luha dahil totoo nga ang sinabi ni Kelly sa kanya. "Kung ako sa'yo, maghanap ka na ng ibang mapagtatrabahuhan, Belen. Hindi ka na babagay dito." Pang-iinsulto pa nito. "Ano bang ginagawa ko sa'yo, Kelly? Bakit palagi na lang akong pinupuntirya mo? Gusto ko lang naman magtrabaho." Halos paiyak na nasambit ni Belen. "Nung nag-aaral pa lang tayo sa med school, ako palagi ang nakikita mo. Iniinsulto mong pagkatao ko dahil hindi mo alam ang pinagdadaanan ko makarating lang dito. Tiniis ko ang panghuhusga mo sa akin nun. Hindi mo rin alam ang pinagdaanan ko, Belen. Tiniis ko ang lahat ng bawat araw na kasama kita. Hindi ko mainda na ikaw palagi ang bukang bibig ng mga professors nun, ng mga kaklase natin. Matalino ka, Belen. Matalino rin naman ako eh. Pero hindi pa rin yun sapat. Palagi na lang akong pumapangalawa. Habang ikaw palagi ang una. Ikaw na lang ang bida." Mababakas ang halo-halong emosyon sa boses ni Kelly. "Walang kwenta yung mga dahilan mo, Kelly. Dahil lang dyan, inaapak-apakan mo ng pagkatao ko?" Matapos sabihin ang mga salitang yon, kinuha ni Belen ang mga gamit niya sa loob ng office bago lisanin ang ospital na iyon. Bago siya umuwi ay inayos niya muna ang kanyang sarili. Ayaw niyang ipaalam sa kanyang mga magulang ang nangyari sa kanya sa ospital. "Oh anak, bakit ang aga mong umuwi ngayon?" Bungad sa kanya ni Nanay Linda. Pilit nang umiti si Belen. "Kalahating araw lang pong schedule ko ngayon." Pagsisinungaling niya rito. "Bakit naman namamaga ang mga mata mo?" Usisa naman ni Tatay Elmo. Kulang lang po ako sa tulog, Tay." "Oh, edi sige, magpahinga ka muna, anak. Bumawi ka ng tulog." Nag-aalalang sabi ni Nanay Linda kay Belen. Tumango siya rito. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at ibinagsak niya ang katawan sa kama. Dahil sa pagod, nakatulog si Belen at gabi na siya nang magising. Lumabas siya ng kwarto at nakita niyang kanyang ama't ina naghahanda na ng hapunan. "Oh, gising ka na pala, anak. Kumain na tayo." Nakangiting yaya sa kanya ni Nanay Linda. "Sige po, Nay." Pinilit niyang umiti. Habang kumakain, bigla na lang niyang naalala ang pasyente niya kanina. Sinabi niya pa rito na babalik siya upang tingnan ang kalagayan ng matandang lalaki. "Anak, may problema ba?" Tanong ni Tatay Elmo. Hindi napansin ni Belen na nakatulala na pala siya at napatigil sa pagkain. Wala naman po, Tay." Umiiling na sagot niya rito. Kinabukasan, maagang nagising si Belen. Maaga siyang naghanda at naligo. Nakabihis na siya at aalis na sana para pumunta sa ospital, ngunit naalala niya na tanggal na nga pala siya sa trabaho. Napaiyak na lang si Belen na nagpalit ng damit. "Anak, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak?" Tanong ni Linda nang makita nitong umiiyak si Belen sa kwarto. Wala po." Sagot niya rito habang pilit na iniiwas ang tingin.
Akala ko papasok sa trabaho. Bakit ka nagpalit ng pambahay? Nagtatakang tanong ni Nanay Linda. May nangyari ba sa trabaho, anak? Tanong ni Tatay Elmo na kapapasok lang sa kwarto ni Belen. Nag-aalangan si Belen, ngunit hindi niya nakayanan na pigilan ang kanyang emosyon. Napahagulgol na lang siya sa kanyang ama't ina. Patawad po, Nay. Tay, binigo ko po kayo. Umiiyak na sabi ni Belen. Anong binigo? Nag-aalalang tanong ni Nanay Linda. Natanggal po ako sa trabaho, Nay. Tay, patawarin niyo po ako. Hindi man lang po ako nagtagal ng 1 buwan sa pagiging isang doktor. Pagtatapat ni Belen sa kanyang mga magulang. Ano ka ba, anak? Ayos lang yun. Pagpapagaan ng loob ni Tatay Elmo. Oo nga, anak, marami pa namang ospital dyan. Palagi mong tatandaan na kahit anong mangyari ay proud na proud kami sa'yo. Napayakap si Belen sa kanyang ama't ina. Kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam. Maraming salamat po, Nay. Tay. Huwag kang mag-alala, anak. Sabihin mo lang sa amin ang problema mo. Haharapin natin yun ng magkakasama. Nakangiting tugon ni Tatay Elmo. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang mayroong kumatok sa kanilang pintuan. Pinagbuksan yon ng nanay ni Belen. Hello, good morning. I'm Karen. Dito bang bahay ni Doktor? Hello, good morning. I'm Karen. Ito bang bahay ni Doktora Belen Santos? Tanong ng babae na nakapormal ang suot. Opo, sino po sila? Nagtatakang tanong ni Nanay Linda. Lumabas si Belen ng kwarto at pumunta sa labas. Ako po si Belen. Ano po ang kailangan nila? Tanong niya rito. Kayo po pala, Doc Belen. Pinapatawag po kayo sa St. Louis Medical Hospital. Kumunot ang noo ni Belen. Ano pong problema? Tinanggal na po ako sa trabaho. Hindi niyo naman po ako siguro ako kakasuhan? Kinakabahang tanong ni Belen. Don't worry, Doc. Malalaman niyo po kapag sumama kayo sa akin. Nakangiting sabi pa nito. Nag-aalinlangan man, sumama si Belen sa babaeng hindi niya naman kilala. Nagulat pa siya dahil bakit sila nakasakay sa isang mamahaling kotse. Pagkarating sa ospital, pinagbuksan pa siya ng pinto ng driver. Let's go, Doc. Wika ng babae. Saan po tayo pupunta? Tanong niya rito. Sumunod lang po kayo sa akin, Doc. Nito, bago na unang naglakad papasok ng ospital. Sumakay sila sa elevator at ang ipinagtataka niya, papunta sila sa pinakamataas na palapag ng ospital. Paglabas niya ay naglakad sila at huminto rin kalaunan sa may kalakihang pinto. Conference room? Basa ni Belen sa nakasulat sa itaas ng pinto. Pagbukas noon ay bumungad sa kanya ang mga doktor na nakahilera habang nakaupo. Namataan niya si Kelly, katabi ang ama nitong direktor. Pumasok sila sa loob at pinaupo siya ng babae sa bakanting upuan. Maya-maya lang, biglang pumasok ang isang lalaki sa loob at pumunta sa gitna at naupo. Nagsitayuan naman ang mga doktor para magbigay ng galang. Good morning, Chairman! Sabay-sabay nilang bati. Nagulat si Belen, hindi siya makapaniwala nang makita ang chairman ng ospital. Nasa 30 plus pa lang ito. Take a seat. Utos nito. Dumako ang tingin nito sa gawin ni Belen. Nagtataka siya at walang ideya kung anong nangyayari. Sir, nandito na po si Dr. Belen Santos. Tugon ng babae na sumundo sa kanya sa kanilang bahay. Ikaw ba si Dr. Belen? Tanong nito. Yes, Chairman. Nag-aalangan na sagot ni Belen. Ikaw ang tumulong kahapon sa 2 matanda? Tanong pa nito. Yes, Chairman. Huwag po kayong mag-alala. Tanggal na po ako sa trabaho. Alam ko po para sa inyo na mali yung ginawa ko dahil mayroong policy itong ospital ninyo. Diretsang sambit ni Belen. Inilibot niya ang paningin sa kasamahang mga doktor sa loob ng room na yon, ngunit makikita ang takot at kaba mula sa mga ito. Ang seryosong mukha ng chairman ay napalitan ng ngiti. Don't get me wrong, Doktora Belen. Anito? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya sa chairman. Nagpapasalamat ako sa ginawa mong katapangan at kabutihang loob, Doktora Belen. You deserve a recognition. Tinulungan mo ang mga magulang ko. Nagpapasalamat na sabi ng chairman. Labis ang pagtataka at pagkagulat ni Belen dahil sa mga sinabi nito. Hindi ko po kayo maintindihan, Chairman. Ano pong ibig niyong sabihin? Ako ang anak ng matandang tinulungan mo kahapon, Doktora Belen. Sa kabila ng kanilang sitwasyon kahapon ay tinulungan mo sila, Dok. Napanood ko ang mga nangyari kahapon sa CCTV.
Kung ganon, bakit ganon po ang sitwasyon nila kahapon? Nagtataka niyang tanong rito. Gusto lang nilang mamuhay ng simple. Kaya naman, napagkamalan silang pulubi kahapon. Hindi ba, Doc Kelly? Sambit nito. Napatingin si Belen sa gawin ni Kelly na makikita sa itsura ang pangamba at takot. Patawarin niyo ang ano ko, Chairman. Pagmamakaawa ng ama nitong direktor. Hindi ko po alam na sila palang mga magulang mo, Chairman. Patawarin niyo po ako. Nakayuko na sabi ni Kelly. Hindi alam. Ngumiti ang chairman. Sa pagkakaalam ko, sinabi ng aking ina na anak niya ang may-ari ng ospital na to. Subalit sa halip na maniwala'y pinagtawanan mo. Ninyo. Galit na sabi ng chairman at hinampas ang lamesa. Napayuko ang lahat ng doktor na naroon sa loob. Ganyan bang isang doktor? Sa tingin mo, Direktor? Anito. Maling-mali pang ginawa nila, Chairman. Sambit ng direktor sa nanginginig na boses. How about you, Doc Belen? Tanong nito sa kanya. Napaawang ang kanyang labi. Mali po ang ginawa nila, Chairman. Bilang isang doktor, hindi po dapat nila hinuhusgahan ang panlabas na anyo ng kanilang pasyente at ituring na pantay-pantay mahirap man o mayaman. That's right. Paano kayo naging isang doktor kung wala kayo nun? Tanong ng chairman at dinuduro ang mga doktor. Matatanggal ka na, Doc Kelly, at aalisin ko ang lisensya mo para hindi ka na makagawa ng pagkakamali. Makapangyarihan na sabi ng chairman. Umiyak na nagmamakaawa ang babaeng si Kelly. Parang awan niyo na po, Chairman. Pangako ko pong hindi na mauulit ang ginawa ko. Magbabago na ako. Ayoko pong mawalan ng propesyon. Tanggalin niyo na po ako sa ospital pero wag naman po pati ang lisensya ko. Umiiyak na pagmamakaawa ni Kelly. Kahit papaano, nakaramdam ng awa si Belen para kay Kelly. Alam ko po na walang kapatawaran ang ginawa ni Doc Kelly sa mga magulang ninyo, Chairman. Alam ko po nagsisisi na siya sa ginawa niyang yon. Sabi naman ni Belen. Makakaalis na kayo. Maliban kay Doc Belen. Utos ng chairman. Nag-alisa ng mga doktor at naiwan na lang doon si Belen, pati na ang chairman at ang kasama nitong babae. Doc Belen, maraming salamat sa lahat ng nagawa mong kabutihan. Tinulungan mo ang mga magulang ko. Huwag kang mag-alala. Makakabalik ka na dito sa ospital. Nakangiting sabi ng chairman. Maraming salamat po, Chairman. Pasasalamat ni Belen. Ikaw nang bahala sa ama ko, Doc Belen. Huwag po kayong mag-alala, Chairman. Makakaasa po kayo sa akin. Nakangiting sagot niya rito. Don't worry, Doc Belen. Hindi sapat ang pasasalamat at ang pagbabalik lang sa'yo sa trabaho. Kapag naayos ng lahat, ibibigay ko ang parangal na nararapat para sa'yo. Nakangiti pang sabi nito. Aboteng ang ngiti nang lumabas si Belen dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Pasakay na siya ng elevator pababa nang biglang sumulpot si Kelly at hinawakan siya sa braso. Anong ginagawa mo, Kelly? Tanong ni Belen. Parang awa mo na, Belen. Tulungan mo ako. Ayokong mawalan ng lisensya. Pakiusap. Kung ayaw mong matanggalan ng lisensya sa una pa lang, bakit mo nagawa ang bagay na yon? Alam kong mali ako sa part na yun, Belen. Ang sama-sama ako. Ang sama-sama ako rin sa'yo. Sabi nito, kasabay ng pagtulo ng mga luha. Gusto ko lang naman manguna sa lahat, Belen. Naiinggit ako sa'yo dahil ikaw na lang palagi. Kinakailangan ko lang naman maging top 1 sa lahat, Belen. Pero bakit, Kelly? Anong dahilan? Tanong niya rito. Dahil gusto ko lang naman na maging proud ang mga magulang ko sa akin, Belen. Gusto ko lang na makita na mahalaga ako sa kanila. Pero ang hirap, nakikita lang nilang halaga ko kapag ako yung nangunguna sa lahat. Kinakailangan kong maging matalino. Naluluhang paliwanag nito. Nakaramdam ng awa si Belen para kay Kelly dahil sa ipinagtapat nito sa kanya. Naiinggit ako sa iyo kasi ikaw ang nangunguna sa lahat. Feeling ko, ikaw ang dahilan kung bakit wala akong halaga sa mata ng mga magulang ko. Matalino ka. Mahal ka ng mga magulang mo, Belen. Naiinggit ako dahil masaya ka, which is wrong. Kasi nga, paano ka sasaya mahirap lang kayo. Pero napagtanto ko na okay lang din naman palang maging mahirap kung mayroon namang pamilya na nagmamahal sa'yo. Mahabang sabi ni Kelly. Walang nagawa si Belen kundi ang yakapin ng mahigpit si Kelly. Hindi niya rin alam kung bakit niya ginawa yon matapos ang mga ginawa nito sa kanya. Pasensya na kung ganyan palang nararamdaman mo, Kelly. Naiintindihan kita, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang makakaya ko para lang hindi mawalang lisensya mo. Pagpapakalma ni Belen dito. Matapos yon, umuwi si Belen sa kanilang bahay. Masaya niyang ikinuwento sa kanyang mga magulang ang mga nangyari.
Sa mga sumunod na araw, masayang pumapasok si Belen sa ospital habang masayang tumutulong sa mga pasyente. Hindi makapaniwala si Belen nang makatanggap ng 1 milyon, bahay at lupa at sasakyan mula sa chairman dahil sa kanyang pagtulong sa mga magulang nito. Maraming salamat po, Chairman. Umiiyak na sabi ni Belen. Dahil to sa kabutihan mo, Doc Belen. Masaya at maswerte ako na mayroon akong doktor na katulad mo. Deserve mo ang lahat ng to. Nakangiting sabi nito. Dahil sa kabaitan ni Belen, nakuha niya ang lahat ng mga pinapangarap niya para sa pamilya. Magkaroon ng magarang bahay, maraming pera at sasakyan. Pakiramdam niya, siya na ang pinakamaswerteng tao sa mundo dahil sa kanyang mga natatanggap. Mayaman na tayo, anak. Masayang sabi ni Tatay Elmo. Hindi ko inaasahan na mararanasan natin to dahil sa iyo, anak. Sambit naman ni Nanay Linda. Proud kami sa iyo, Belen. Nakangiting sabi naman ng kanyang tita Cory. Lalong naging masaya si Belen nang magkaayos sila ni Kelly. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na magiging maayos silang dalawa. Ang kinakailangan lang talaga ay ang pagpapatawad. Mahirap man, ngunit sulit din dahil maaari na nilang tawanan ang mga nangyari sa nakaraan. Ang buhay ay puno ng pagsubok, pagkakamali at hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mahalagang manatili tayong mabuting tao. Dapat tayong mamuhay ng may integridad at prinsipyo dahil ito ang magiging gabay natin sa paggawa ng tamang desisyon at sa pakikitungo sa ating kapwa. Ang ating mga paniniwala at pagpapahalaga ang siyang huhubog sa ating pagkatao at tutulong sa atin na manatiling matuwid sa gitna ng anumang pagsubok. Laging tatandaan, higit sa lahat, mahalaga ang pagpapatawad. Hindi lang para sa iba kundi para rin sa ating sarili. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa sakit, kundi isang pagpapalaya sa ating puso mula sa bigat ng sama ng loob. Kapag natuto tayong magpatawad, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso at mas nagiging magaan at masaya ang ating buhay. Sa huli, ang pagiging mabuti, pagkakaroon ng prinsipyo at pagpapatawad ay susi sa isang buhay na payapa, makabuluhan at puno ng pagmamahal. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.